Ang serye ay nagsisimula sa isang mataas na paaralan, kung saan makikita natin ang guro na nagtuturo ng aralin, ngunit lahat ng estudyante ay natutulog. Maliban sa isang estudyante na nag-iisang makikinig at isinusulat ang bawat salitang sinasabi ng guro. Pati ang mga pang-insulto ng guro sa klase ay isinulat din niya. Doon natin nalaman na ang kanyang pangalan ay Gamin at siya ay nakasuot ng salamin. Sa unang tingin, mukha siyang isang nangungunang estudyante. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap at matinding pagnanais na maging una sa klase, palagi siyang nakakakuha ng napakasamang grado at natatapos sa pinakahuling pwesto. Kahit noong bata pa siya, kumuha siya ng pribadong pagtuturo at nag-aral araw at gabi, ngunit wala itong naidulot na pagbabago. Nang pumasok siya sa mataas na paaralan, nagpasya siyang magsimulang muli, layuning makakuha ng mataas na marka upang makapasok sa kanyang pangarap na universidad. Sa kanyang unang araw, pumasok siya sa silid-aralan na puno ng sigla, ngunit nagulat siya nang mapansin niyang siya lamang ang nakauniforme at sumusunod sa mga patakaran. Samantala, kalahati ng mga estudyante ay nag-aaway at ang kalahati naman ay naninigarilyo. Sa kabila ng lahat, napunta si Gamin sa pangalawa sa pinakamababang pwesto, na nangangahulugan siya ang pinakabigo sa klase. Pakiramdam niya ay naiinis siya dahil hindi pa rin niya makuha ang unang pwesto, ngunit hindi siya sumusuko. Determinado siyang mag-improve, kaya nagdesisyon siyang humanap ng kasama sa pag-aaral upang magtulungan silang magpursige. Kinabukasan, sinuri niya ang mga estudyante hanggang sa makita niya ang isang disiplinadong estudyante na nagkamanamsiyon. Nilapitan niya ito at tinanong kung maaari silang mag-aral ng magkasama, ngunit bago pa makasagot si Seon, isang siga ang biglang umatake sa kanya. Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ng mga estudyante. Ito ay dahil sa sistemang sinusunod ng paaralan, kung saan ang bawat estudyante ay niraranggol batay sa kanilang lakas. Nanalo ang siga sa laban, kaya tumaas ang kanyang ranggol sa klase sa 170. Ito na pagtanto ni Gaming na ang numerong nakita niya kahapon ay hindi pala score sa pagsusulit. Ito pala ang kanyang ranggol pagdating sa lakas. Matapos iyon, pumasok ang tagapamahala ng klase at ipinaalam sa kanila na may bagong guro na inilipat sa kanilang paaralan at siya ang magtuturo sa kanila. Ngunit nang pumasok ang guro, nagulat ang mga estudyante sa kanyang kagandahan. Lumabas na kilala siya ni Gamin dahil dati na siyang naging tutor nito noong bata pa siya at palaging hinikayat siyang magtagumpay. Sinimulan ng guro ang pagkuha ng attendance, ngunit tinanggap siya ng mga estudyante sa kakaibang paraan. May isang estudyanteng nanhagis ng pagkain sa pisara habang ang iba ay nagtawanan at nilate siya. Biglang nagising ang isang estudyanteng nagdangalang Jaewang. Siya ang pinakamalakas sa klase at may ranggong numero 1 sa pakikipaglaban. Lumapit siya sa estudyanteng naghagis ng pagkain at sinampal ito. Namangha ang mga estudyante sa kanyang lakas, habang ang guro naman ay nagulat sa nangyayari at sinubukang pigilan ang guro. Inutusan ni Jaewang ang lahat na bumalik sa kanilang mga upuan at agad naman silang sumunod. Pagkatapos, bumalik siya sa pagturo. Ang guro ay naguguluhan kung gaano kakaiba ang klaseng ito. Pagkatapos ng aralin, nagpunta siya upang itapon ang basura at nagulat nang makita niyang puno ito ng upos ng sigarilyo. Napagtanto niyang malayang maninigarilyo ang mga estudyante sa loob mismo ng paaralan. Samantala, lumapit sa kanya si Gamin. Masaya siyang makita itong ganap ng binata. Ngunit tinanong siya ni Gamin kung balak ba niyang magbitiw. Sumagot siya, bakit naman ako magbibitiw? Sinabi ni Gamin na wala pang guro ang tumagal ng higit sa isang buwan sa paaralang ito. Matyaga siyang sumagot na hindi siya madaling sumusuko at himikayat si Gamin na huwag din sumuko. Naantig si Gamin sa kanyang sinabi at nangakong magsusumikap sa pag-aaral upang magtagumpay. Maya-maya, nilapitan ni Gamin ang matalinong estudyanteng si Seon at muling hiniling na mag-aral silang magkasama. Paulit-ulit siyang sinusundan ni Gamin, patuloy sa pangulit, kaya sa huli ay nagulat si Seon sa kanyang determinasyon at pumayag na rin. Sinimulan ni Seon na ipaliwanag ang mga problema sa kanya, ngunit agad niyang napansin na isinulat lang ni Gamin ng eksakto ang lahat ng sinabi ng guro nang walang tunay na pag-unawa. Napagtanto ni Seon na hindi talaga matalino si Gamin. Sinabi niya kay Gamin na walang silbi ang pag-aaral sa paaralan dito at ibinunyag ang tunay na sistema dito. Ang pinakamahalagang bagay sa eskwelahang ito ay ang pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Seon na ang may-ari ng paaralan ay isang pinuno ng GAM at ang kanyang anak ang lumikha ng isang app na nagra-rank sa mga estudyante batay sa kanilang lakas. Bawat estudyante ay may ranggo at dahil mahina si Gamin, pangalawa siya sa pinakamababa. Matapos sabihin ito, lumayo na si Seon. Samantala, nagpunta si Mrs. Hankyong sa punong guro at hiniling na ipatigil ang paninigarilyo ng mga estudyante sa paaralan.
Tinawanan lang siya ng punong guro at sinabing, subukan mo kung gusto mo. Sinubukan ko na pero hindi ko rin sila napigilan. Pagkatapos, nagbuga siya ng usok sa harapan niya at sinabing pagtuunan na lang niya ng pansin ang kanyang trabaho at huwag nang makialam sa ibang bagay. Samantala, sa banyo, naghuhugas ng mukha si Sion nang bigla siyang tamaan ng isang malakas na suntok. Sa pag-akalang si Gami na naman ang mambubulo sa kanya, minura niya ito. Ngunit nagulat siya nang makita niyan si Jaewon pala, ang pinakamalakas na estudyante sa klase. Agad na humingi ng paumanhin si Sion, ngunit hindi iyon tinanggap ni Jaewon at agad siyang binugbog. Samantala, narinig ni Mrs. Han Kyung ang isang umbor ng sakit. Nang kanyang silipin, nakita niyang pinagtutulungan ni Jaewon at mag-inang estudyante si Sion. Agad siyang tumakbo upang tulungan ito, ngunit biglang tumating si Gamin at pinigilan siya, sinasabing siya na ang bahala sa pagsagip kay Sion. Isinuot ni Gamin ang isang maskara upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan at pumasok sa eksena dala ang isang fire extinguisher. Ipinagsabway niya ito kay Jaewon at sa mga mambubulo, matagumpay na nailigtas si Sion at mabilis na tumakas kasama niya. Namangha ang guro sa kanyang ginawa, ngunit sa halip na magpasalamat, sinermonan siya ni Sion dahil sa pagsagip sa kanya. Takot na takot si Sion kay Jaewon. Alam niyang bilang pinakamalakas na estudyante sa klase, tiyak na babalikan siya nito para ipaghiganti ang kanyang kahihiyan. Upang maiwasan ang mas malalaking gulo, nagpa siya si Sion na humingi ng tawad kay Jaewon. Gayunpaman, sa sandaling lumapit siya rito, agad siyang binugbog ni Jaewon at pilit siyang pinapagtapat kung sino ang lalaking may suot na maskara. Tumanggi si Sion na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Gamin. Galit na galit si Jaewon at naghahanda siyang hampasin si Sion gamit ang isang bat. Ngunit sa tamang pagkakataon, dumating si Gamin at tumayo sa harapan ni Sion upang protektahan siya. Nagawa niyang harangin ang atake ni Jaewon. Isang flashback ang nagpapakita na matagal nang nagsasanay si Gamin, nag-ehersisyo araw-araw hanggang sa magkaroon siya ng hindi pangkaraniwang lakas. Nagsasanay siya hindi lamang upang lumaban, kundi upang palakasin din ang kanyang isipan upang mas makapag-aral ng mabuti at maging namungunang estudyante. Bumalik sa kasalukuyan, minamaliit ni Jaewon si Gamin, iniisip na mahina lang ito. Ngunit nang magsimula silang maglaban, natalo ni Gamin si Jaewon sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos ng laban, tinanong niya si Sion kung gusto nitong bumuo ng isang study group, ipinapangakong poprotektahan niya ito. Gayunpaman, tumanggi si Sion, naniniwalang samba lamang ang pagkapanalo ni Gamin kay Jaewon. Tinawag pa niya itong duwag dahil sa pagsusuot ng maskara at saka umalis. Nasaktan si Gamin sa kanyang sinabi. Pag-uwi niya, naalala niya ang kanyang kabataan, kung paano siya paulit-ulit na nagtangkang bumuo ng isang study group, ngunit palaging tinatanggihan dahil siya ang pinakamababa sa rangko. Dahil dito, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at umiyak habang sinusubukan siyang aliwin ng kanyang ina. Bumalik siya sa kasalukuyan at nagpa siya na hindi susuko. Magsisikap siyang muli upang kumbinsin si Sion. Kinabukasan, maagang dumating si Mrs. Han Kyung sa paaralan at nakita niyang may mga estudyanteng naninigarilyo malapit sa mga drum. Ngunit dumating ang tagapamahala ng klase at inutusan silang pumasok sa silid-aralan. Nakita ito ni Mrs. Han Kyung at nakadama ng ginhawa, iniisip na may isang taong sumasang-ayon sa kanyang paniniwala. Nilapitan niya ito upang humingi ng tulong, ngunit sinabi ng tagapamahala na may parating na inspektor mula sa ministeryo. Sa halip na pigilan ang mga estudyante, inutusan pa siya nitong itago ang mga drum upang hindi matuklasan ng inspektor na naninigarilyo ang mga estudyante sa loob ng paaralan. Pagkasabi nito, lumakad na ito palayo, iniwan siyang mababahala at nadismaya. Bagaman nagulat siya sa sinabi nito, napilitan siyang sumunod upang hindi maparusahan ang mga estudyante. Sinubukan niyang ilipat ang mga drum, ngunit napakabigat ng mga ito. Lumapit sa kanya ang isang estudyanteng nagkangalang Jonyob upang tumulong. Sinabi ni Jonyob na hindi niya kayang baguhin ang paaralan ng mag-isa. Sumagot siya na kahit papaano ay susubukan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Samantala, pumasok si Gamin sa silid-aralan at nakakita ng isang notebook na may mamatala sa pag-aaral. Napagtanto niyang pag-aari ito ng matalinong estudyanteng si Sion. Lumapit siya kay Sion upang magpasalamat at muling inalok ito na bumuo ng isang study group. Biglang dumating si Jaewon at inatake si Gamin, natuklasan niyan si Gamin ang lalaking may maskara na tumalo sa kanya noong nakaraang araw. Kinuha ni Jaewon ang notebook ni Sion at sinunog ito. Nakita ito ni Gamin at nagalit. Sinubukan niyang patayin ang apoy, ngunit muli siyang inatake ni Jaewon. Gayunpaman, madali niyang nasalad ang mga suntok nito at pinabagsak siya sa sahig. Namangha ang mga estudyante sa lakas ni Gamin. Agad siyang tumakbo sa notebook upang iligtas ito, ngunit tuluyan na itong nasunog.
Galit na galit, hinarap niya si Jaewang at inutusan itong humingi ng tawad. Ngunit tumanggi ito at hinagisan siya ng isang masusunog na bag. Nasalo ito ni Gamin at mabilis na inihagis pabalik kay Jaewang, dahilan upang mawalan ito ng malay. Napagtanto ng mga estudyante na eksperto si Gamin sa pakikipaglaban, at marami sa kanila ang hindi man lang napansin ang kanyang presensya sa klase noon. Samantala, labis na naantig si Seon sa katotohanan ginawa ni Gamin ang lahat ng ito para sa kanya. Nilapitan niya si Gamin at sa wakas ay pumayag ng sumali sa kanyang study group. Labing-labis ang tuwa ni Gamin at nagpasalamat siya kay Seon. Sa sandaling iyon, pumasok si Mrs. Hankyung sa silid-aralan at pinatay ang masusunog na bag. Ilang sandali lang, dumating ang punong guro kasama ang inspektor. Nang makita ang nangyari, ipinatawag ng punong guro si Gamin sa kanyang opisina at nagpasya siyang parusahan nito sa pamamagitan ng pagpapatalsik. Gayunpaman, agad namang namagitan si Mrs. Hankyung at ipinaliwanag na ipinagtanggol lamang ni Gamin ang kanyang sarili. Ipinunto niya na puno ng mga siga ang paaralan at responsibilidad nilang mga guro na ituwid ang landas ng mga estudyante. Napahanga ang inspektor sa kanyang mga salita at sumang-ayon sa kanyang sugestyon. Napagdesisyonan nilang bigyan si Gamin ng pangalawang pagkakataon, kasabay ng pagsang-ayon sa mungkahi ni Mrs. Hankyung na bumuo ng isang study group upang mapabuti ang akademikong pagganap ng mga estudyante. Samantala, isang grupo ng mga siga ang nagdala kay Jaewang sa rooftop. Doon, hinarap siya ng anak ng leader ng GAM, ang mismong taong lumikha ng app na nagrarant ng mga estudyante batay sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bilang parusa sa kanyang pagkatalo, nagpasya ang anak ng gang leader na disiplinahin si Jaewang. Kinabukasan, maagang nagising si Gamin upang magsanay at palakasin pa ang kanyang katawan. Isiniwalat na araw-araw na niyang ginagawa ito bilang bahagi ng kanyang makagawian. Matapos ang kanyang pag-ehersisyo, umuwi siya at nagpanggap na natutulog upang hindi ito mapansin ng kanyang ina. Maya-maya, nagtungo siya sa paaralan at nakasalubong si Seon. Magkasama silang pumunta sa opisina ni Mrs. Hankyung. Ngunit ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang makahanap ng kabuuang 5 estudyante upang opisyal na makabuo ng isang study group. Binigyan sila ni Mrs. Hankyung ng eksaktong 2 linggo upang makahanap ng karagdagang miyembro. Nagulat sila at agad na pinanghinaan ng loob dahil kailangan pa nilang makahanap ng 3 estudyante. Subalit iminungkahi ni Mrs. Hankyung na maglagay sila ng isang anunsyo sa paaralan upang makahikayat ng mga sasali. Nagustuhan ni Gamin ang ideya at agad na nag-post ng anunsyo, ngunit wala ni isang estudyante ang nagpakita ng interes. Ayaw lang talaga nilang mag-aral. Makalipas ang ilang sandali, naupo si Gamin at Seon sa aplatan at napagpasyahang gamitin ito bilang kanilang base. Bigla lang pumasok na isang siga. Siya ang ikatlong pinakamalakas na ranggo ng pakikipaglaban at dumating siya upang hamunin si Gamin. Nais niyang pataasin ang kanyang ranggo upang maging pinakamatibay sa klase. Inatake niya si Gamin, ngunit dahil iniisip ni Gamin na gusto lamang niyang sumali sa study group, hindi niya namamalayan na ilagan niya ang bawat sipa nito habang naghahanap ng application form. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng napalakas ang isang suntok ni Gamin dahilan upang bumagsak ang kalaban sa sahig. Agad na lumapit si Gamin upang tingnan kung ayos lang ito. Samantala, nasaksihan ng mga estudyanteng nasa labas ang eksena at maling inakala na natalo ni Gamin ang ikatlong pinakamalakas na estudyante gamit lamang ang isang suntok. Mabilis na kumalat ang chismis sa buong paaralan. Si Gamin Diumano ay natalo ang ikatatlong pinakamalakas na mandirigma sa loob lamang ng 1 minuto. Dahil dito, unti-unting nawala ng pag-asa si Gamin na may sasali pa sa kanilang grupo. Kaya, napagdesisyonan niyang personal na maghanap ng mga matatalinong estudyante. Ayon sa kanya, kaya niyang matukoy ang isang matalinong estudyante sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanilang mga mata. Gayunpaman, kapag nakikita ng mga estudyante na papalapit siya, natatakot sila at iniiwasan siyang tingnan sa mata, kaya't naririto si Gamin. Iniisip niyang ayaw lang talaga nila sa kanya. Di nagtagal, napansin ni Gamin si Jonyob at nalaman mula kay Seon na dati itong nag-aral sa Amerika. Sa sobrang tuwa, lumapit si Gamin at inanayahan siyang sumali sa kanilang study group. Ngunit inisip ni Jonyob na baliw siya dahil wala namang nag-aaral sa paaralang ito, kaya umalis siya. Nanghina ang loob, naupo si Gamin kasama si Seon sa aplatan, umaasang may sasari ring kalaunan. Biglang pumasok si Mrs. Hankyung at napansin malungkot sila. Upang pasayahin sila, dinala niya sila sa isang kainan. Binilhan niya sila ng kanilang paboritong pagkain, pagkatapos ay tinato pa sila ng sorbetes, at nagkaroon sila ng masayang oras na magkasama. Bago umalis, hinimok niya silang huwag sumuko. Kinagabihan, pag-uwi ni Mrs. Hankyung, napansin niyang naiwan ni Gamin ang kanyang aklat sa kanya.
Tinawagan niya ito upang ipaalam, ngunit hindi ito sumagot. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang makitang bukas ang pinto ng kanyang apartment. Pagpasok niya, nakita niyang naghihintay si Jaewon, bugbog at sugatan. Nagulat siya nang makita ang mukha nito na puno ng sugat. Sinabi ni Jaewon na binugbog siya ni Gamin, ang anak ng pinuno ng Gam, at inutusan siyang dukutin siya. Sa takot, sinubukan niyang tawagan ng pulis, ngunit hinablot ni Jaewon ang kanyang cellphone at kinuha ang isang metal na pamalo. Bago siya atakihin, humingi ito ng paumanhin, sinasabing wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang gawin ito upang mailigtas ang sariling buhay. Biglang nawalan ng kuryente at may isang nakamaskarang figura ang pumasok. Nilabanan si Jaewon at ang kanyang gang. Matagumpay niyang natalo ang mga ito at iniligtas ang guro sa katumakas mula sa lugar. Nang makita ng guro ang kanyang mukha, nakilala niya ito, si Jonyob, ang estudyanteng tumulong sa kanya noon sa paaralan. Tiniyak ni Jonyob sa kanya na poprotektahan siya. Gayunpaman, nagulat sila nang biglang palibutan sila ni Jaewon at ng kanyang gang. Nawalan ng malay ang guro. Magsisimula ng lumaban si Jonyob mag-isa laban sa napakaraming kalaban. Subalit, isa sa mga miyembro ng gang ang nakatama sa kanya, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Sinamantala ito ni Jaewon at kinantang dukutin muli ang guro, ngunit dumating si Gamin sa tamang oras, inatake si Jaewon, at itinulak ito palayo. Hinupad ni Gamin ang kanyang salamin, desididong lumaban mag-isa. Tinawanan siya ng Gam, iniisip na mahina siya, ngunit bigla siyang sumugod at hinarap sila isa-isa. Mag-isa niyang natalo ang buong gang, saka muling isinuot ang kanyang salamin at dali-daling tinignan ang kalagayan ng guro. Tinangka ni Jaewon na salapain siya mula sa likuran, ngunit tumating si Jonyob sa tamang oras upang pigilan ito, handang tapusin na siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gamin upang hindi siya maging kriminal. Sa galit, isiniwalat ni Jonyob na pinatay ng Gam ang kanyang ina. Sinamantala ni Jaewon ang pagkakataon at mabilis na tumakas. Sinubukan siyang habulin ni Jonyob, ngunit labis na siyang sugatan upang magpatuloy. Sinabi niya sa guro na lumayo sa Gam bago pa siya patayin. Tulad ng tinawa nila sa kanyang ina, saka siya umalis nang hindi na nagbibigay ng anumang karagdagang paliwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasalamat ang guro kay Gamin at ibinalik ang librong naiwan nito sa kanya. Pinayuhan niya itong magtuon ng pansin sa pag-aaral at sinabihan matulog ng maaga para sa eskwela kinabukasan. Matapos magpaalam kay Gamin, pumasok ang guro sa kanyang apartment upang magpahinga. Naisip niyang tumawag sa pulis upang iulat ang mga estudyante, ngunit biglang may kumatok sa kanyang pinto. Isa ito sa mga miyembro ng gang, humihingi ng tawad sa kanya. Inamin nitong pinilit lang sila ng anak ng pinuno ng gang na gawin ang lahat. Nagpasya ang guro na patawarin siya, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa gang. Kinabukasan, pumasok si Gamin sa eskwela at naupo sa aklatan kasama ang matalino niyang kaibigan na si Seon. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang estudyanteng gustong sumali sa study group. Sa sobrang tuwa, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid-aralan. Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit hinimok siya ni Seon na pumasok. Gayunpaman, nagulat si Gamin na matuklasan niyang ang nagpadala ng mensahe ay isang babaeng nagkangalang Jiu. Agad na kinabahan si Seon nang marinig ang pangalan nito, saka ibinunyed na si Jiu ay ang kakambal ni Jaewon, isang kilalang bully. Binalaan niya si Gamin na maaaring mapanganib dito. Samantala, nakaupo si Jiu sa silid-aralan nang biglang lumapit sa kanya ang isang bully at ininsulto siya. Nanatili siyang tahimik at hindi lumaban. Ngunit nang agawin ng bully ang maayos na study schedule ng mahina niyang kaibigan si Hiwon, biglang nagbago ang kanyang kilos.
Mabilis niyang inatake ang bully upang protektahan si Hiwon. Sa galit, itinulak ng bully si Jiwoo sa sahig at saka lumapit sa study schedule ni Hiwon, dinuraan ito ng bubble gum upang sirain. Biglang dumating si Gamin, mabilis na kinuha ang study schedule, at natuwa nang makita na may ilang estudyante rin palang seryosong show gustong mag-aral tulad niya. Napansin din niya maayos at profesional ang pagkakaorganisa ng study plan. Naguluhan ang bully sa kanyang reaksyon at nagtanong, "Sino ka ba?" Biglang pumasok ang isang malaking estudyanteng nagkangalang Eugene at sinabihan si Gamin na si Jiwoo ay nobya niya. Iniutos niyang umalis si Gamin sa silid-aralan kung hindi ay bubugbugin niya ito. Dahil kilala si Eugene bilang napakapanganib, agad na hinila ni Seon si Gamin palabas ng silid sa matinding takot. Pagkatapos, hinarap ni Eugene si Jiwoo at sinermonan nito dahil kinausap nito ang ibang lalaki nang walang pahimpulot niya. Sinabi niyang kailangan niya itong parusahan, pero kung ayaw niyang mabugbog, dapat siyang lumabas kasama nito. Walang pagkaalinlangan, pinili ni Jiwoo na mas mabugbog na lang kaysa sumama kay Eugene. Ngunit bago pa siya masaktan ni Eugene, biglang sumulpot si Gamin upang protektahan siya. Pinawanan siya ni Eugene at hinamak, "Sa tingin mo ba, malakas ka lang dahil natalo mo si Jaewon?" Hinablot ni Eugene ang salamin ni Gamin, saka siya itinaas hanggang sumpukin ito. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang school supervisor sa silid-aralan at ipinaalam kay Eugene na pinapatawag siya ng punong buro. Walang nagawa si Eugene kundi sumunod, ngunit bago siya umalis, isinuot niya muli kay Gamin ang kanyang salamin at namakong makikita silang muli. Pagkatapos, naglakad siya patid. Nagulat ang mga babae sa tapang ni Gamin at napatingin sila sa kanya nang may paghanga at hindi makapaniwala sa kanyang personalidad. Pagkatapos noon, bumalik siya sa aklatan, kung saan dinalaan siya ni Seon na lumayo kay Eugene dahil ito ay mapanganib. Biglang pumasok si Hiwon, ang kaibigan ni Jiwoo, at naupo kasama nila. Ibinunyat niyan siya ang nagpadala ng mensahe na humihiling na sumali sa study group. Ipinaliwanag niya na noong una siyang pumasok sa paaralan, sinubukan siyang bugbugin at nakawan ng mga bully, ngunit ipinagtanggol siya ni Jiwoo. Natatakot ang lahat kay Jiwoo dahil malakas siya. Isang araw, gayunpaman, pauwi na mula sa trabaho ang kanyang kapatid na si Jaewon nang biglang salakayin siya ng isang gang at kunin ang lahat ng kanyang pera. Dahil dito, napilitan siyang mamutang kay Eugene. Pumayag si Eugene, ngunit palihim siyang nag-record ng video ni Jaewon na nagnanakaw upang gamitin itong pang-blackmail at masigurong susunod si Jaewon sa kanya. Mula noon, ginagamit ni Eugene ang video upang pilitin si Jiwoo na sundin ang kanyang utos. Kung hindi, isusumbong niya si Jaewon at ipapukulong ito. Dahil dito, nagsimulang pahirapan muli ng mga puri si Jiwoo at hindi na niya ipinagtanggol ang sarili dahil sa takot para sa kanyang kapatid. Natapos ni Hiwon ang kanyang kwento at sinabi sa kanila, "Aalis na ako sa paaralang ito sa lalong madaling panahon, pero bago ako umalis, gusto kong hilingin sa inyo na tulungan si Jiwoo. Kailangan niyong burahin ang video ni Jaewon na kinuna ni Eugene at isama si Jiwoo sa inyong study group." Ngunit agad na tumanggi si Seon dahil sa matinding takot. Ngunit nang tingnan siya ni Hiwon na parang nagmamakaawa, may kakyutan sa kanyang mga mata, hindi nakayanan ni Seon at tuluyang pumayag na tumulong. Sinabi ni Hiwon sa kanila na ang video ay nakaimbak sa silid ng disciplinary committee. Miyembro si Eugene ang grupong ito na binubuo ng mga estudyanteng pinapayagang gumamit ng dahas. Gustong pumunta agad doon ni Gamin, ngunit binalaan siya ni Seon na ang disciplinary committee ay parang isang mapanganib na gang, sinumang hindi kasabi na pumasok ay binubugbog. Sa sandaling yon, may dalawang estudyanteng nagtamkang pumasok sa silid ng committee. Ngunit nahuli sila ni Eugene, nagalit ito, at ikinandado ang pinto bago sila nilabanan. Sa loob lamang ng ilang segundo, natalo niya silang lahat, at noon niya nang napansin na ang mga binugbog niya ay sarili niyang mga kaibigan. Samantala, nalaman ni Mrs. Hamkyung na nawala si Jaewon. Napagdesisyonan niyang makipagkita kay Yunwoo, ang anak ng pinuno ng gang at ang pinakamapanganib na tao sa paaralan, ang paunahing kontrabida ng kwento. Humarap siya kay Yunwoo at matapang na sinabi, "Alam kong ikaw ang nagpapagaraw sa mga estudyante at alam kong ginagamit mo si Jaewon dahil may utang siya sa iyo." Pagkatapos, tinanong niya kung nasaan si Jaewon. Umiti lamang si Yunwoo at sinabing wala siyang alam bago ito naglakad palayo. Sa sandaling iyon, nagpasya si Eugene na ilabas ang video ni Jaewon na nagnanakaw at ipakalat ito sa lahat. Ngunit bago pa niya magawa ito, biglang lumabas si Gamin mula sa isang aparador kung saan siya nagtatago. Agad niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Eugene at sinubukang kunin ang flash drive na naglalaman ng video. Gayunpaman, hinablot ni Eugene ang mga binti ni Gamin at pinabagsak siya sa sahig.
Tumawa si Gamin, matagumpay na nakuha ang flash drive at inilagay ito sa kanyang bulsa bago suntukin si Eugene, dahilan upang bumagsak ito. Sinuot niya ang kanyang salamin at tinungo ang pinto, ngunit natagpuan niya ang mas marami pang magugulo na naghihintay sa kanya. Inatake nila si Gamin, pilit na kinukuha ang flash drive, ngunit lumabad siya. Samantala, nagkamalay si Eugene at nagawang i-upload ang video online. Sa sandaling yon, nalaman niya ang mga pangyayari mula sa matalinong estudyante na si Seon. Agad siyang nagmamadaling tumulong kay Gamin, ngunit pagdating niya, nagulat siya nang makita itong tumatakbo palabas ng silid bitbit ang isang computer, desperadong tumatakas. Subalit, nadapa si Gamin at bumagsak ang computer sa sahig, direkta sa harapan ni Seon. Agad siyang sinabihan ni Gamin na kunin ito at tumakbo. Takot si Seon kay Eugene kaya nag-alinlangan siya sa una, ngunit sa huli, kinuha niya ang computer at tumakbo patungo sa rooftop. Sinundan siya ni Eugene, inipit siya at inutusan siyang ibigay ang computer, kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Tumanggi si Seon at, nang hindi nagdalawang isip, itinapon niya ang computer mula sa rooftop, dahilan upang ito'y masira. Galit na galit si Eugene at umatake kay Seon, ngunit biglang lumitaw si Jiwoo sa likuran niya, may mapanokson siyang ngiti. Sorpresa! Wala ka nang magagawa sa akin ngayon. Wala na ang video, pang-aasar niya bago siya umatake. Nagulat si Seon sa lakas ni Jiwoo. Sinubukan ni Eugene na lumaban, ngunit inangat siya ni Jiwoo at ibinagsak sa lupa. Kasabay nito, dinala ng tagapamahala ng paaralan si Gamin para sa kanyang parusa. Habang naglalakad si Gamin, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang flash drive. Napansin ito ni Hiwon, kaibigan ni Jiwoo, at dali-daling tinangkampunin ito, ngunit naunahan siya ng babaeng siga sa paaralan. Napagtanto ng guri na mahalaga yon kay Eugene kaya siya ay napangisi. Matutuwa siya kapag ibinigay ko ito sa kanya, sabi niya. Ngunit, sa kabila ng kanyang takot, naglakas loob si Hiwon, sumugod, at matagumpay na nabawi ang flash drive. Biglang dumating si Jiwoo, nakita ang nangyari, at labis na natuwa dahil nasa kanila na ang flash drive. Samantala, nakipagkita si Yunwoo, ang pinuno ng grupo, kay Jaewang. Ibinunyat niya rito na si Eugene ang tunay na nagnakaw ng pera nito noon. Sinabi rin niya na matagal nang ginagamit ni Eugene ang video upang takutin at porsahin ang kanyang kapatid. Sa galit, inabot ni Yunwoo ang isang kutsilyo kay Jaewang at inutusan siyang patayin si Eugene. Dahil sa matinding galit, agad na tumakbo si Jaewang upang hanapin si Eugene. Pagkakita niya rito, walang pag-aling lang ang sumugod siya upang wakasan ang buhay nito. Ngunit, sa muling sandali, suminit ang guro nilang si Mrs. Hankyong at siya ang nasaksak. Bumagsak siya, ngunit bago mawala ng malay, tiniyak niya kay Eugene na tutulungan niya ito. Sa wakas, naunawaan na niya ang malungkot na nakaraan ni Eugene at ng kanyang kapatid, kung paano sila lumaki ng mag-isa, umaasa lamang sa isa't isa, at kung paano ito humantong sa ganitong sitwasyon. Nawala ng malay si Mrs. Hankyong. Sakto namang dumating si Gamin at agad siyang dinala sa ospital, kung saan nailigtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Jiwoo si Mrs. Hankyong sa ospital. Laking ginhawa niya nang makitang nagising na ito. Sa gitna ng luha, humingi siya ng tawad para sa ginawa ng kanyang kapatid na si Jaewang at nakiusap na patawarin ito. Ngumiti si Mrs. Hankyong ng may pagmamahal at sinabing huwag na siyang mag-alala. Pagkatapos, nag-alok siya kay Jiwoo kung sasali siya sa grupo ng pag-aaral ni Gamin, patatawarin niya silang dalawa ni Jaewang. Masayang pumayag si Jiwoo. Pagkatapos, sabay-sabay silang bumalik sa paaralan. Lubos na natuwa si Gamin. Sa wakas, mayroon na siyang mga kaibigan makakasama sa pag-aaral. Ngunit habang nakaupo sila sa silid-aklatan, isang bigla ang kalabok ang nagpabulat sa kanila. Isang ladrilyo ang lumipad sa bintana, binasag ang salamin. Agad na sumilip si Gamin sa labas at nakita ang isang pasaway na estudyante na naghihintay sa kanya sa ibaba. Hinahamon siya sa isang laban. Gusto ng estudyante na talunin si Gamin upang tumaas ang kanyang ranggo, ngunit wala siyang pakialam. Kaya pa niyang sinabi, isipin mo na lang na panalo ka na. Dahil sa walang pakialam na sagot ni Gamin, galit na pinunit ng pasaway na estudyante ang poster ng study group ni Gamin at nagbantang babalikan ang sinumang sasali rito. Napuno ng galit si Gamin, tumalon mula sa bintana, at isang suntok lang ay nawalan ng malay ang kalaban. Nagulat ang lahat ng estudyanteng nanonood sa lakas ni Gamin. Isang partikular na estudyante ang labis na humanga. Nagbalik tanaw sa kanyang nakaraan, palagi siyang mahina noon at gumugulo ng maraming taon sa pagsasanay upang lumakas. Gayunpaman, kahit gaano siya magsanay, patuloy siyang binuburi at natatalo. Pagpasok niya sa high school, sa wakas ay nagawa niyang talunin ang maraming estudyante at umabot sa ranggong 17 sa pakikipaglaban. Subalit, hindi na siya nakausad pa mula roon.
Dumalik sa kasalukuyan, matapos masaksihan ang pambihirang galing ni Gamin sa laban, nagpasya siyang sumali sa study group ni Gamin upang matuto mula sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Gamin dahil ayaw niya ng laban at gusto lamang niyang mag-aral. Pinalayas niya ang estudyante palabas ng silid-aklatan. Pero determinado ang estudyante at nangakong mag-aral siya kasama nila. Upang subukin siya, binigyan siya ni Gamin ng isang pagsubok. Pagkatapos, pumunta si Gamin sa ospital para bisitahin si Mrs. Hankyung. Habang abala siya sa pagsabot, biglang pumasok ang isang kilalang siga at tinanong kung siya si Gamin. Kinabahan ng estudyante at nagsinungaling, sinabing siya nga si Gamin. Agad siyang inutusan ng siga na sumama sa kanya at dinala siya sa isang lumang warehouse gamit ang sasakyan. Doon, ipinakilala ng siga ang sarili bilang miyembro ng isang kilalang gang. Ang kanyang misyon ay kunin ang pinakamalalakas na estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Upang subukin ang lakas ng estudyante, inilabas niya ang isang susi ng sasakyan at sinabing kung kaya kunin ito mula sa kanya, makakasali siya sa gang, yayaman at makukuha ang kotse bilang gantimpala. Biglang lumitaw ang tatlong miyembro ng gang upang pigilan siya. Sabik na patunayan ng sarili, tinanggap ng estudyante ang hamon at sumugod. Ngunit agad siyang natalo. Samantala, bumalik si Gamin at ang kanyang mga kaibigan sa silid-aklatan, ngunit wala na ang estudyante. Inakala nilang sumuko na ito at umalis. Biglang dumating si Jonyob na nakakita ng lahat at ipinaalam sa kanila ang mangyari. Samantala, sa loob ng warehouse, patuloy na binubugbog ng siga ang estudyante dahil sa kanyang kahinaan at pagkatalo sa pagsubok. Doon niya natuklasan na nagsinungaling ang estudyante tungkol sa pagiging si Gamin. Galit dahil sa panlilinlang, napagpasyahan niyang patayin ito. Ngunit biglang dumating si Gamin at ang kanyang mga kaibigan sakto sa tamang oras. Inanatad ni Gamin ang nasugatang estudyante, sinasabing bahagi na siya ng kanilang grupo at ipagtatanggol nila siya. Tumawa ng may panunuya ang siga sa sinabi ni Gamin at nagpa siyang subukan ang kanilang lakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Hinarap ni Jiwoo ang una at agad itong tinalo. Nakipaglaban si Jonyob sa pamanawa at madaling pinabagsak ito. Ang pangatlong miyembro ng gang ay umatake kay Gamin, ngunit ginamit ni Gamin ang kanyang study group poster bilang sandata at pinabagsak siya nito. Pagkatapos, si Gamin mismo ang sumugod sa siga. Gayunpaman, madali lang nitong hinarang ang kanyang pag-atake, habang nakatayo lang, saka inihagis si Gamin sa kabilang dulo ng silid. Nag-init ang ulo ni Gamin at naghanda siyang lumaban ng todo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang siga ay isang bihasang martial artist. Napalugod niya silang lahat at pinabagsak sa lupa. Pagkatapos, tinanong niya si Gamin kung bakit niya inilalagay ang sarili sa panganib para protektahan ang isang mahina. Galit na sumigaw si Gamin dahil kaibigan ko siya. Sa biglang pagbugso ng lakas, sumugod siya sa siga at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak dito sa pader. Hindi kinaya ng siga ang matinding suntok at nawalan siya ng malay. Napatulala ang mga kaibigan ni Gamin sa kanyang lakas. Walang pakialam, isinuot muli ni Gamin ang kanyang salamin. Ngunit biglang huminto ang isang sasakyan sa harap ng warehouse. Isang binatang lalaki ang bumaba, umanga sa kakayahan ni Gamin. Inalok niya si Gamin na sumali sa kanilang gang at maging pinuno nito. Tumanggi si Gamin, idineklarang ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral, magtatagumpay at papasok sa universidad. Pinagtawanan siya ng binata, ngunit bago umalis, pinaalala niya kay Jonyob ang tungkol sa yumaong ina nito. Sa matinding galit, sumakay si Jonyob sa kanyang motorsiklo at hinabol siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang matalinong estudyante kasama ang mga pulis. Inaresto ng mga otoridad ang mga miyembro ng gang at dinala ang nasugatang estudyante sa ospital. Nagpasalamat ang investigador, hindi makapaniwala ng mga estudyante lang sa high school ang tumalo sa isang napakapanganib na grupo. Ipinagmamalaki ng mga kaibigan ni Gamin ang ginawa niya at sinabi sa investigador na si Gamin ang gumawa ng lahat. Ngunit nang limunin nila ito, wala na si Gamin. Sa mga sandaling iyon, umuwi na siya dahil binalaan siya ng kanyang ina na huwag nang magpagabilat pas alas 10. Tinawagan niya ito upang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakaantala. Pagdating niya sa bahay, gumawa siya ng group chat at in-add ang kanyang mga kaibigan sa study group. Nagkasundo silang magsimulang mag-aral kinabukasan. Kinaumagahan, nagtipon sila sa aklatan at sinimulan ang kanilang pag-aaral. Ngunit sa kanilang pagpasok sa paaralan, hinarang sila ni Eugene, isang miyembro ng disciplinary committee. Sinabi niya na lumalabag ang kanilang kasuotan sa dress code at hindi sila maaaring pumasok. Biglang dumating si Mrs. Hankyung. Kaka-discharge lang niya mula sa ospital. Pinilit niyang papasukin sila ni Eugene at masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang pagpasok nang hindi gumamit ng dahas. Paglaon sa aklatan.
Ipinaalam sa kanila ni Mrs. Hunt yung nadadalhin niya sila sa Seoul kinabukasan upang makilala ang isa pang study group na tulad nila. Sinabi niya maghanda sila at lahat ay pumayag. Kinaumagahan, nagkita-kita sila sa itinakdang oras. Ngunit napansin ni Mrs. Hunt yung nawala si Gamin. Nalaman niya na naantala ito dahil sa mga problema sa transportasyon. Napagpasyahan nilang umalis at hahabol na lang si Gamin mamaya. Dinala sila ni Mrs. Hunt yung sa isang prestigyosong paaralan, kung saan pumasok sila sa aklatan at nakilala ang mga matatalinong estudyanteng may sariling study group. Nagsimulang mag-alala ang mga kaibigan ni Gamin dahil matagal na siyang hindi tumarating. Samantala, nagkamali si Gamin ng pasok at napunta sa isang luma at abandonadong paaralan. Nahihiya ang kanyang mga kaibigan dahil nahuli siya at sinubukang makipag-usap sa matatalinong estudyante upang makilala sila ng mas mabuti. Gayunpaman, may isang estudyante na umasta ng may kayabangan at biglang umalis sa aklatan. Naiinis si Jiwoo, iniisip na minamaliit sila ng babae dahil matalino ito, samantalang sila ay itinuturing ng mga bigo. Ngunit ipinaliwanag ng isa pang nangungunang estudyante ang tunay na dahilan. Hindi ito tungkol sa kayabangan. Isiniwalat niya na sila rin ay binubuli sa kanilang paaralan. Itinuro niya ang isang lumang gusali ng paaralan at ipinaliwanag na mayroong mararahas na bully na araw-araw silang inaatake. Sa sandaling iyon, makikita ang mga bully na binubugbog ang isang matalinong estudyante upang nakawin ang kanyang pera. Ganap nilang sinakop ang paaralan at iyon pala ang parehong paaralang napasukan ni Gamin nang hindi sinasadya. Pagdating ni Gamin, napansin niya ang mga bahid ng dugo sa sahig. Gayunpaman, dahil wala siyang ideya sa nangyari, hindi niya napagtanto na may naganap na labanan. Sa halip, inisip niya na masyadong masipag mag-aral ang mga matatalinong estudyante, kaya wala na silang oras pumunta sa ospital. Sa sobrang tuwa, nagmadali siyang pumasok upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, natagpuan niya ang mga bully na naninigarilyo. Dahil hindi niya alam na maling paaralan ang napuntahan niya, walang pag-alin lamang lumapit siya sa kanila at tinanong kung nasaan ang study group. Akala ng mga bully na babaliw siya. Isa sa kanila ang palihim na lumapit mula sa likuran at tinangkang hampasin siya ng fire extinguisher. Naiwasan ito ni Gamin at napansin ang isang peres ng salamin sa sahig. Napagtanto niyang dinukot ng mga bully ang isang matalinong estudyante, kaya nagpasya siyang tulungan ito. Nakipaglaban si Gamin sa mga bully at matagumpay silang tinalo. Pagkatapos, sinira niya ang pinto ng silid-aralan kung saan nakakulong ang estudyante at ibinalik dito ang kanyang salamin. Tumanggap si Gamin ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan na sinasabing nasa maling paaralan siya at pinapupunta na siya agad. Napagdesisyonan ni Gamin na isama ang matalinong estudyante at umalis, ngunit biglang sumugod ang isa sa mga bully at inatake siya. Gayunpaman, natalo pa rin ito ni Gamin. Nagulat ang matalinong estudyante sa lakas ni Gamin. Dinala ni Gamin ang estudyante sa tamang paaralan at doon sila nag-aral ng sabay-sabay. Sa pagtatapos ng araw, humingi ng paumanhin ang matalinong babae sa mga kaibigan ni Gamin dahil sa masamang pagtrato niya sa kanila. Maya-maya, kinausap ng pribado ng matalinong estudyante si Gamin at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya mula sa mga bully. Isinuot niya ang kanyang salamin at sinubukang ipaalala kay Gamin kung sino siya. Nagulat si Gamin nang mapagtanto niyang kaklase niya ito noong elementarya. Humingi ng tawad ang estudyante dahil binubuli niya si Gamin noon dahil mahina ito sa pag-aaral at humiling ng kapatawaran. Masaya si Gamin at sinabi niya na hindi na siya galit dahil sa wakas ay mayroon na siyang mga kaibigang makakasama sa pag-aaral. Kinabukasan, bumalik si Gamin sa kanyang paaralan at sa lugar ng pag-aaral sa halip na sa silid-aklatan. Ngunit laking gulat nilang magkakaibigan nang makita nilang matatakpan ito ng alikabok. Sinimulan nilang linisin ang lugar at nakita sila ni Mrs. Hankyong na labis na ipinagmamalaki sila. Matagumpay nilang napalinis at naibalik ang lugar bilang isang maayos na lugar ng pag-aaral. Bigla na lang pumasok ang isang bully at nagulat nang makita niyang malinis na ang silid. Dati niya itong ginagamit sa paninigarilyo. Sinubukan niyang manigarilyo muli, ngunit pinigilan siya ni Mrs. Hankyong at sinabing ipinagbabawal iyon. Pinalabas siya ng guro. Nagmalaki ang bully at sinabing siya ang pinakamagaling na estudyante at palaging namumuna sa ranggo. Hinamon niya silang pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Nang makaalis ang bully, napagpasyahan ni Gamin na tanggapin ang hamon at sinabing mag-aaral siya ng mabuti at makukuha ang mataas na score sa exam. Matapos nito, inanunsyo ni Mrs. Hankyong ang ranggo ng mga estudyante batay sa kanilang huling pagsusulit. Laking gulat ni Gamin nang malaman niyang pangalawa siya sa pinakamababa. Ipinaalam sa kanila ng guro na may natitira na lamang silang 20 araw bago ang pagsusulit at kailangan nilang mag-aral upang mapabuti ang kanilang mga marka.
Nagkaroon sila ng motibasyon at nagdesisyong mag-aral ng mabuti. Habang papalabas sila, nakatanggap ng tawag si Sion, ang matalino nilang kaklase, mula sa kanyang ama at kinailangang umalis. Ipinagpipilitan ng kanyang ama na huminto siya sa pag-aaral at magsimulang magtrabaho upang suportahan ang sarili. Naalala ni Sion ang kanyang kabataan. Palagi siyang namunang mag-aaral at nakakakuha ng mataas na marka. Ngunit tuwing umuwi siya, palaging nag-aaway ang kanyang pamilya dahil sa kahirapan. Bukod pa rito, madalas siyang inaapi ng ibang bata at hindi siya pinaglalaro dahil naiinggit ang mga ito sa kanyang katalinuhan. Habang iniisip ito, biglang nasalubong ni Sion si Hiwon, kaibigan ni Jiwoo. Naglakad sila ng magkasama at napansin ni Hiwon ang kanyang kawalan ng kumpiyansa. Sinabi niya kay Sion na espesyal siya at halatang may damdamin siya para dito. Napangiti si Sion sa kanyang sinabi at nagpasalamat. Bigla na lang, nasalubong nila ang mga buri ng paaralan. Inatake nila si Sion dahil mahina siya at nang subukang ipagtanggol siya ni Hiwon, sinaktan din siya ng babaeng puri. Nagalit si Sion at sinubukang protektahan si Hiwon, ngunit agad siyang pinabagsak ng bully. Tinukso siya ng bully, sabay sabing kukunin ko ang kaibigan mo. Alam mo kung bakit? Dahil mahina ka at hindi mo siya kayang protektahan. Saktong dumating si Gamin at malakas na pinitik ang noo ng bully, dahilan upang tumilapon ito. Inagbasag ni Gamin ang cellphone ng bully at agad na tinuluman si Sion. Ngunit napahiya si Sion sa kanyang kahinaan at sa kawalan niya ng kakayahang lumaban. Lumayo siya at naglakad palayo. Pag-uwi niya, tinawag siyang walang silbi ng kanyang ama at inutusan siyang magsimulang magtrabaho upang kumita ng pera. Nagalit si Sion at matapang na sumagot, tatapusin ko ang pag-aaral ko. Kapag nakapagtapos ako, makakakuha ako ng tunay na trabaho. Ayokong maging katulad mo. Umalis siya ng bahay na galit. Sa labas, nadatnan niya si Gamin na naghihintay sa kanya handang tumulong. Inalok siya ni Gamin na manatili sa kanilang bahay, ngunit tumanggi si Sion at sinabing gusto niyang umasa sa sarili niya. Pagkatapos noon, naglakad siya palayo. Gusto ni Gamin na manatili kasama si Sion, ngunit napagtanto niya mayroon na lamang siyang 15 minuto bago siya kailangang umuwi, kung hindi ay sisigawan siya ng kanyang ina. Kaya napilitan siyang umalis. Maya-maya, naghanap ng trabaho si Sion, ngunit sa kasamaang palad, muli siyang hinarap ng bully. Galit pa rin ang bully sa ginawa sa kanya ni Gamin at determinado siyang maghiganti. Sinimulan niyang bugbugin si Sion ng walang awa. Nataranta si Sion, iniisip na yun na ang kanyang katapusan, hanggang sa biglang tumawag si Gamin. Nakamasid si Gamin mula sa isang mataas na lugar at binigyan siya ng mga tabubilin kung paano ipagtanggol ang sarili. Dahil sa kanyang talino, sinunod ni Sion ng eksakto ang mga sinabi ni Gamin at matagumpay na naiwasan ang mga suntok ng bully. Sa huli, nagawa niyang tumama ng isang malakas na suntok, dahilan upang bumagsak ang bully sa lupa. Ngunit biglang namatay ang baterya ng telepono ni Gamin. Dahil dito, lalong nagalit ang bully at ginamit ang buong lakas niya upang ipagpatuloy ang marahas na pambubugbog kay Sion. Nakita ni Gamin ang nangyayari at dali-daling tumakbo upang iligtas ang kaibigan niya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nag-ipon ng lakas ng loob si Sion at pinalo ang ulo ng bully gamit ang kanyang noo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nang dumating si Gamin, natuwa siya nang makitang ipinagtanggol na ni Sion ang kanyang sarili. Dinala niya ito pauwi upang doon na lang manatili. Ngunit pagdating nila, nadatnan nila ang ina ni Gamin na galit na naghihintay sa kanya dahil sa kanyang pag-uwi ng late. Napansin ni Sion na kahit malakas si Gamin, takot siya sa kanyang ina. Pagpasok nila sa kwarto ni Gamin, humingi ng paumanhin si Sion kung naging pabigat siya. Maya-maya, pumasok ang ina ni Gamin at sinabing ililipat siya sa ibang paaralan. Labis itong ikinalungkot ni Gamin, lalo na't ngayon lang siya nagkaroon ng mga kaibigan. Kinagabihan, habang naghahanda silang matulog, inalok ni Gamin ang kanyang kama kay Sion, ngunit tumanggi ito. Sa huli, pareho silang natulog sa sahig. Kinabukasan, dinala ng ina ni Gamin si Gamin sa paaralan at kinausap ang punong guro upang kunin ang kanyang mga papeles para sa paglilipat. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit nanatiling umaasa dahil alam nilang walang paaralan at tatanggap kay Gamin kahit mukhang mabait siya, sobrang baba ng kanyang mga grado. Habang papalabas sila sa opisina ng punong guro, narinig nilang sinabi ng ina ni Gamin na ililipat siya sa Seoul. Laking gulat ang kanyang mga kaibigan, kaya napagdesisyonan nilang patunayan na maganda ang kanilang paaralan upang mapayagan siyang manatili. Lumapit sila sa ina ni Gamin at sinabing si Sion ay isang napakatalinong estudyante na pangalawa sa pinakamataas ang rango sa buong paaralan at siya ang magiging tutor ni Gamin. Ngunit agad silang tinanggihan ng kanyang ina at sinabing wala siyang pakialam sa mga grado. Ang mahalaga sa kanya ay ang magkaroon si Gamin ng disiplina. Matapos sabihin ito, nagmaneho na siyang palayo.
Pakiramdam ng mga kaibigan ni Gamin ay nabigo sila. Ngunit dumating si Mrs. Hankyong at pinayuhan silang huwag sumuko dahil may pag-asa pa. Pinapasok niya sila sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito upang habulin si Gamin bago pa siya makarating sa bagong paaralan. Ngunit bago sila makarating, isang grupo ng mga bully na pinamumunuan ng punong bully ang biglang humarang sa kanila gamit ang mga motorsiklo. Sinubukan nilang pigilan si Mrs. Hankyong upang matiyak na makakaalis si Gamin dahil ayaw nilang manatili sa paaralan ang isang malakas na estudyante na maaaring lumaban sa kanila. Kaya't nagpasya ang mga kaibigan ni Gamin na harapin ang mga bully. Lumabas si Jiwoo mula sa sasakyan at sinimulan ng laban. Sumali ang isa sa kanyang mga kaklase at magkasama nilang matalo ang maraming bully. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Jiwoo na umalis na at hayaan siya na ang humarap sa natitirang kalaban. Dahil may tiwala siya sa kanyang lakas, pumayag si Jiwoo. Napilitan si Mrs. Hankyong na iwan siya at mabilis na pinaharurot ang sasakyan papunta sa kinaroroonan ni Gamin. Sa matinding galit, inatake ng punong bully ang kaibigan ni Jiwoo, ngunit nagawa nitong ipagtanggol ang sarili gamit ang mga teknik na natutunan niya mula kay Gamin at matagumpay niyang napabagsak ang bully. Samantala, nakarating ang mga kaibigan ni Gamin sa bagong paaralan kung saan balak siyang ipalipat ng kanyang ina. Nakiusat sila sa ina ni Gamin na hayaan siyang manatili. Ipinaliwanag nilang kaibigan nila ito at siya ang namumuno sa kanilang grupo sa pag-aaral. Sa una, tumanggi ang kanyang ina dahil matigas ang kanyang paninindigan. Gayunpaman, nang makita niya si Mrs. Hankyong, nagsimula siyang magduda sa kanyang desisyon. Naupo si Mrs. Hankyong at ipinaliwanag na binabago na nila ang sistema ng paaralan. Unti-unting inaalis ang mga away ng mga estudyante at hinihikayat ang tagumpay sa akademiko. Hiniling niya sa ina ni Gamin na pagkatiwalaan ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito dahil bumuo sila ng isang grupo sa pag-aaral at determinado silang magtagumpay. Sa labis na pagkahabag sa sinabi ni Mrs. Hankyong, sa wakas ay pumayag ang ina ni Gamin na huwag na siyang ilipat, napagkatanto niya matagal nang hinahamad ng kanyang anak na magkaroon ng tunay na mga kaibigan. Bigla na lang, dumating ang isang gang at sinakop ang lugar. Lumapit ang ikalawang pinuno ng gang sa guro, tinutukan siya ng baril, at binantaan siyang lumayo kay Yunwoo, ang pinuno ng gang, kung ayaw niyang magsisi. Ngunit tumanggi siya at iginiit na palalayasin si Yunwoo sa paaralan. At sakaling nakalimutan mo, mahal naming manonood, si Yunwoo ang kontrabida sa seryen ito. Dahil dito, nagalit ang ikalawang pinuno ng gang at inutusan ang kanyang mga tauhan na dukutin si Mrs. Hankyong. Naghanda si Gamin at ang kanyang mga kaibigan upang lumaban, ngunit biglang humakbang ang ina ni Gamin, pinabagsak ang isa sa mga miyembro ng gang, at sinabing poprotektahan niya si Mrs. Hankyong. Magkasamang lumaban si Gamin at ang kanyang ina, natalo nila ang lahat ng miyembro ng gang, maliban sa ikalawang pinuno. Dahil sa matinding galit, inilabas niya ang kanyang baril at tinangkang barilin si Mrs. Hankyong. Ngunit agad na pumagitna ang ina ni Gamin at hinarangan ng bala. Sa halip na tamaan ng guro, tinamaan ng bala ang bintana, dahilan upang mabasag ito at bumagsak ang mga bubog sa ina ni Gamin na nawalan ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital na labis na nagpahina ng loob kay Gamin. Dahil sa matinding galit, nangako siyang maghihiganti kay Yunwoo at sa buong gang nito. Kinabukasan, pumunta si Gamin sa paaralan at umakyat sa rooftop kung saan niya natagpuan si Yunwoo. Sa sandaling makita niya ito, agad siyang sumugod upang lumaban, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard ni Yunwoo at ikinapon sa lupa. Inutusan ni Yunwoo ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Gamin hanggang sa siya mismo ay maospital katabi ng kanyang ina. Matapos iyon, naglakad siya palayo. Lumapit ang isa sa mga bordya upang labanan si Gamin, ngunit hinamon siya ni Gamin na umatake silang tatlo ng sabay-sabay. Tinawanan siya ng mga ito na tiwalang mas malakas sila at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Sa sobrang lakas nila, pinagsusuntok at pinagtatadyakan nila si Gamin hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Inakala nilang natalo na nila siya, kaya tumalikod sila at nagsimulang umalis. Ngunit bigla, naalala ni Gamin ang sinabi ng kanyang coach, manatiling kalmado at kontrolin ang emosyon upang mailabas ang tunay niyang lakas. Sa bagong determinasyon, bumangon muli si Gamin at muling sumugod sa kanila. Sa pagkakataong ito, mas malakas siya kaysa dati. Ginamit niya ang mga ipinagbabawal na teknik sa pakikipaglaban at napabagsak ang tatlong bordya. Iniwan silang walang malay sa sahig. Matapos iyon, lumapit si Gamin kay Yunwoo at walang awa siyang binugbog ito sa harap ng lahat ng mga estudyante sa paaralan. Nararamdaman ng tagumpay, labis na ipinagmamalaki ni Gamin ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, may malaking pagpupulong ang punong guro ng paaralan kasama ang lahat ng mga mag-aaral at guro.
Sa halip na sisihin ang mga pasaway na estudyante mag-away, tinukso at nilait niya si Mrs. Hantyong. Ginawa niya ito dahil hinikayat ni Mrs. Hantyong si Gamin at ang kanyang mga kaibigan na bumuo ng isang pangkat sa pag-aaral upang tulungan ang isa't isa, at dahil na rin nagsampa siya ng reklamo laban sa paaralan. Pagkatapos, inutusan ng punong guro si Mrs. Hantyong na umakyat sa entablado at humingi ng paumanhin sa mga estudyante, kasabay ng babala na dahil sa kanyang reklamo, maaari siyang mailipat sa ibang paaralan. Bagamat kinakabahan, lumakad pa rin si Mrs. Hantyong papunta sa entablado. Ang unang ginawa niya ay ipakilala ang kanyang sarili sa lahat, ngunit pagkatapos ay matibay niyang sinabi, "Hindi ko pinagsisisihan ang aking mga salita." Buong loob niyan idineklarang isang kabiguan ang sistema ng paaralan at kailangang baguhin ito. Isiniwalat niya na bago pa siya dumating sa paaralan, narinig na niya ang kakilakilabot nitong reputasyon pagdating sa bullying at karahasan. Ang nagbabala sa kanya ay dati niyang guro na namatay noong nakaraang taon. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Isang pagbalik-tanaw ang nagpakita sa kanya 1 taon na ang nakalipas, nakaupo sa isang restoran kasama ang kanyang guro. Ang kanyang guro, na mabait at maalaga, ay nagsabi sa kanya na siya ay kamakailan lang nailipat sa mataas na paaralan. Gayunman, binalaan niya si Han na puno ng mga bully at pasaway na estudyante ang paaralan. Dahil dito, nagsampa siya ng reklamo laban kay Yunwoo sa Ministry ng Edukasyon upang siya ay mapatalsik. Sa kasamaang palad, pinatay siya ni Yunwoo at ng kanyang grupo upang hindi sila hadlangan sa kanilang mga plano. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Mrs. Hantyong sa mga estudyante na narito siya upang baguhin ang sistema ng paaralan at wakasan ang bullying. Biglang dumating si Gamin sa pagpupulong, galit na galit. Sumugod siya kay Yunwoo at sinuntok ito sa mukha. Pagkatapos, hinamon ni Gamin si Yunwoo, idineklara na tatapusin niya ang bullying at aalisin ang marahas na ranking system ng paaralan. Lalong nagalit si Yunwoo. Ito ang unang beses na may naglakas loob na hadlangan siya. Kinagabihan, pag-uwi ni Yunwoo, nakaupo siya kasama ang kanyang kanang kamay at napagkasunduan nilang kailangang patayin si Mrs. Hantyong, tulad ng ginawa nila sa nauna niyang guro. Masyado na siyang nagiging banta. Samantala, isa sa mga miyembro ng grupo ni Yunwoo na kamakailan ng matano ni Gamin ay nasa ospital. Ang kanyang pangalan ay Sunchul at naroon siya upang bisitahin ang kanyang lolo na matanda na at malubha ang sakit, malapit ng bawian ng buhay. Sa kabila ng kanyang edad at karamdaman, mahal pa rin ng kanyang lolo ang pag-aaral. Patuloy siyang nagbabasa at natututo dahil pangarap niyang makapagtapos bago siya pumanaw. Matapos magtagal kasama ang kanyang lolo, umalis si Sunchul at pumunta sa direktor ng ospital upang humingi ng paumanhin sa pagkaantala ng bayad sa ospital. Pinatawad siya ng direktor sa pagkakataong iyon. Alam nitong isa pa siyang estudyante, ngunit binalaan siyang huling beses na iyon. Nagpasalamat si Sunchul at umalis upang bumili ng inumin, ngunit kapag tanto niyang wala siyang pera, biglang may lumapit at nagbayad para sa kanya. Laking gulat niya nang makita niyan si Gamin pala ito. Si Gamin ay nasa ospital rin upang bisitahin ang kanyang ina. Umupo sila at nag-usap at ipinaliwanag ni Gamin kay Sunchul na nakipaglaban siya kay Yunwoo upang makamit ang hustisya para sa kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Sunchul kay Gamin dahil sinubukan niya itong pigilan, pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Gamin na nakita niya ang isang papel na dala ni Sunchul at napagtanto niyang mahilig itong mag-aral. Tinanong niya kung bakit ito sumusunod sa mga utos ni Yunwoo. Sa kabila ng lahat, inalok pa rin ni Gamin si Sunchul na sumali sa kanyang grupo sa pag-aaral. Ngunit tumanggi si Sunchul, sinabing wala siyang oras para mag-aral. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang kumita ng pera upang mabayaran ang bayarin sa ospital ng kanyang lolo, kaya napilitan siyang magtrabaho para kay Yunwoo. Biglang nakatanggap si Sunchul ng tawag mula sa isang kaibigan na binalaan siyang magtago dahil may 2 miyembro ng gang na naghahanap sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, pumasok na ang mga ito sa lugar. Natakot si Sunchul nang utusan siyang sumama sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ni Gamin, ngunit pinigilan siya ni Sunchul, takot na masaktan ito. Umalis na lamang siya kasama ang mga gang member na ikinagulat ni Gamin. Napansin ni Gamin na naiwan ni Sunchul ang kanyang cellphone. Nang pulutin niya ito, nakita niyang tumatawag ang lolo ni Sunchul. Nagpasya siyang puntahan ito at pinuntahan ang kwarto nito sa ospital.
Laking gulat ni Gamin nang makita ang matandang lalaki na nag-aaral. Namangha siya na kahit matanda na ito, may hilig pa rin sa pag-aaral. Tumawa ang matanda at sinabing, itinuturing kong buhay ko ang pag-aaral dahil hindi ako mabubuhay nang wala ito. Sinabi rin niya kay Gamin na pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral bago siya pumanaw. Hiniling niya kay Gamin na kumbinsihin si Sancho na mag-aral din. Lubos na naantig si Gamin at nangakong gagawin ito. Kinabukasan, habang nasa paaralan, nanonood si Gamin at ang kanyang mga kaibigan ng balita. Nagulat sila nang malamang may isang taong pinatay noong nakaraang gabi. Sa kuha ng CCTV, nakita si Sancho sa crime scene, kaya hinahanap na siya ng pulisya. Biglang pumasok ang isang investigador sa silid at tinanong si Gamin kung alam niya kung nasaan si Sancho dahil siya ang huling taong nakita nitong kasama. Ikinuwento ni Gamin ang lahat ng mangyari. Matapos umalis ang investigador, naglakad si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan at sinabing, pakiramdam ko may nagtatangkang ipahamak si Sancho. Si Sion, ang matalino nilang kaibigan, ay nagsaliksik ng impormasyon. Natuklasan niyang kamakailan, maraming estudyante sa kanilang paaralan ang masangkot sa mga krimen. Sinabi niya, hinala ko na pinipilit ni Yunwoo at ng kanyang gang ang mga estudyante na umamin sa mga krimen dahil menor de edad sila at hindi makukulong. Pumapayag ang mga estudyante dahil binibigyan sila ng malaking pera at kapag nakalaya, opisyal silang sumasali sa gang. Sinabi ni Gamin kagabi, habang pauwi ako, natagpuan ako ng kaibigan ni Sancho sa daan. Takot na takot siya at sinabi niyang inosente si Sancho at kailangan ng tulong. Ngunit bigla na lang lumitaw ang isang miyembro ng gang at inatake siya. Kinailangan kong lumaban upang ipagtanggol siya, kaya napilitan akong makipaglaban sa lalaki. Nagulat ang mga kaibigan ni Gamin sa kanyang kwento. Naging sigurado silang inosente si Sancho, kaya napagdesisyonan nilang tulungan ito. Nagkasundo silang gumawa ng plano upang iligtas siya at patunayan ang kanyang kawalang-sala. Kinagabihan, isinakatuparan nila ang kanilang plano. Si Gamin at ang kanyang mga kaibigan ay nagbihis bilang mga miyembro ng gang upang makapasok ng palihim sa punong tanggapan ng gang. Matagumpay silang nakapasok sa gusali kung saan ginaganap ang mga pagpupulong ng grupo. Sa labas, naghihintay sina Sion at Hyewon, ang kaibigan ni Ju. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa at may drone silang ginagamit upang bantayan ang lugar at bigyan sila ng mga bagong impormasyon. Maayos ang lahat hanggang sa mapagtanto nila na mayong gabi, nagtipon ang buong gang para sa isang pulong. Ngayon, naging mas mahirap ang kanilang misyon. Gamit ang drone, natunto ni Sion ang sandatang ginamit sa pagpatay. Sinabi niya sa grupo na ito ay nakatago sa ika-4 na palapad, kaya nagdesisyon sina Gamin at ang kanyang mga kaibigan na kunin ito. Gayunpaman, pagdating niya na roon, nadatnan nila si Yunwoo at ang kanyang gang na nakaharang sa kanilang daan. Naghiwa-hiwalay sila upang magtago, ngunit naramdaman ng isa sa mga miyembro ng gang ang kanilang presensya at umakyat sa rooftop upang suriin ang paligid. Sa kabutihang palad, nagawang magtago ni Gamin sa ibabaw ng isang pader at naghintay hanggang sa umalis ang tauhan ng gang. Ngunit nang sinubukan niyang lumabas, nagulat siya nang matuklasan niyang ikinandado ng tauhan ang pinto ng rooftop mula sa labas, kaya't natrap siya sa labas. Samantala, tinipon ni Yunwoo ang kanyang mga tauhan at inihayag na na-promote si Sancho bilang isa sa mga pinuno ng gang. Iniabot niya rito ang isang bag na puno ng pera kapalit ng pagsuko sa pulisya at pag-amin sa pagpatay sa dating guro ng paaralan. Kahit hindi siya ang tunay na salarin, napilitan siyang pumayag dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang lolo. Kasabay nito, nagdesisyon si Jiwoo at ang kanyang kaibigan na hanapin ang sandata ng krimen. Biglang may isang miyembro ng gang na nakakita sa kanila. Nagpasya ang kaibigan ni Jiwoo na harapin ito at sinabihan siyang tumakbo. Sinunod niya ang payo nito at tumakas habang ang kanyang kaibigan ay nakipaglaban sa tauhan ng gang. Gayunpaman, biglang gumulot ng kutsilyo ang kalaban at sinaksak siya. Samantala, palihim na pumasok si Jiwoo sa opisina ni Yunwoo, hinalughot ang kanyang gamit at matagumpay na natagpuan ang sandatang ginamit sa krimen. Sa sobrang tuwa, agad niya itong kinuha at naghanda ng umalis. Ngunit biglang may pumasok na isang miyembro ng gang sa opisina. Sa takot, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng mesa sa huling sandali. Ngunit sa kanyang pagkabigla, napansin siya ng tauhan ng gang. Samantala, pumunta ang mga kaibigan ni Sancho na mga siga sa ospital upang bantayan ang kanyang lolo. Nagsinungaling sila rito at sinabing nag-aaral si Sancho. Ngunit sinabi ng matanda sa kanila na sila rin ay dapat mag-aral, kaya't napilitan silang umalis ng silid. Habang palabas, bumigat ang kanilang lolo. Nakita nila kung gaano kahina ang lolo ni Sancho at natakot sila na baka makulong si Sancho nang hindi pa ito nakikita bago ito pumanaw.
Sa gitna ng pagkarito at kawalan ng magawa, nagdesisyon silang isugal ang kanilang buhay upang tulungan ang kanilang kaibigan, kahit na nangangahulugan ito ng pagsuway kay Yunmu. Pinuntahan nila ang tabuan ng gang upang sagipin si Sancho. Samantala, patuloy na tumatakbo si Jiwoo upang makatakas sa mga humahabol sa kanya, ngunit lahat ng labasan ay nakaharang. Sa kasamaang palad, nahawakan siya ng isa sa mga miyembro ng gang sa buhok, ibinagsak siya sa sahig, at nawalan siya ng malay. At sa sandaling iyon, si Gamin ay nananatiling nakakulong sa rooftop. Ngunit nakita niyang dinukot ng siga si Jiwoo. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagpasya siyang iligtas ito. Sinimulan ni Gamin na hampasin ng buong lakas ang metal na pinto sa rooftop, sinusubukang sirain ito. Samantala, inihahanda na ng siga ang pag-alis kasama si Jiwoo, ngunit biglang lumitaw si Sancho at humarang sa kanyang daraanan. Sinubukan ni Sancho na pigilan siya at nagmakaawa na pakawalan si Jiwoo dahil wala itong kinalaman sa gulo. Tumanggi ang siga at sinuntok si Sancho, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Lumapit ang siga, tumatawa, at sinabing, "Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin ng mag-isa?" Pakiramdam ni Sancho ay malapit na ang kanyang katapusan, ngunit biglang dumating ang kanyang mga kaibigan upang tumulong. Nagdesisyon ang siga na harapin silang tatlo ng sabay-sabay. Sinubukan nilang salakayin siya, ngunit napakalakas nito at tinalo silang lahat. Biglang nagkamalay si Jiwoo, lumabas ng sasakyan, at nakita sina Sancho at ang kanyang mga kaibigan na nakahandusay sa lupa habang nakatayo ang siga sa ibabaw nila. Nagpasya si Jiwoo na isugal ang kanyang buhay upang matulungan sila at sumikaw sa siga. Samantala, ang kaibigan ni Jiwoo ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa isa pang miyembro ng grupo. Sa kabila ng matinding sugat, tiniis niya ang sakit at ginamit ang teknik na natutunan niya kay Gamin, isang malakas na sipal na nagpabagsak sa siga. Bumalik kay Jiwoo, sinubukan niyang tulungan si Sancho, at sabay-sabay nilang inatake ang siga. Gayunpaman, madali silang napigilan ito habang nakatayo lamang sa pwesto. Tinutukso sila na para bang siya na ang panalo. Ngunit biglang tumawa si Jiwoo at sinabi, "Malapit na ang katapusan mo." Lumingon ang siga at laking gulat niya nang makita si Gamin na tinanggal na ang kanyang salamin at handa nang lumaban. Lumabas na pinagsikapan ni Gamin na wasakin ang metal na pinto gamit ang kanyang mga paa upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Dala rin niya ang kanyang paboritong sandata. Gayunpaman, minamaliit siya ng siga at sinimulang maitim. Nagalit si Gamin at nagsimula ang labanan. Napagtanto ng siga na malakas na kalaban si Gamin, kaya't ginamit niya ang buong lakas sa pakikipaglaban. Napabagsak niya si Gamin sa lupa, ngunit mabilis itong bumawi at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa tiyan ng siga, dahilan upang tumilapon ito. Nawalan ng malay ang siga. Masayang-masaya si Jiwoo na nanalo si Gamin. Pagkatapos, tiningnan ni Gamin ang kalagayan ni Sancho at hinimok siyang bumalik sa paaralan at sumali sa kanyang grupo sa pag-aaral. Nagpasalamat si Sancho sa kanila sa pagtulong at nagpasya siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Napansin ni Jiwoo na nagkamalay muli ang siga at nakitang tinangka nitong kunin ang kanyang sandata. Agad siyang tumakbo upang pigilan ito, inagaw ang kutsilyo, at pinatumba ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo bilang ganti. Ilang sandali lang, dumating sina Sion at Hiwon upang tumulong mayong tapos na ang labanan. Tumawa si Gamin sa kanilang mga reaksyon at ipinagmamalaki ang kanilang katapangan. Samantala, sinubukan ng tunay na salarin na tumakas gamit ang kanyang sasakyan, ngunit dumating ang detektive sa tamang oras upang arestuhin siya. Nagkunwaring sumusuko ang kriminal, ngunit biglang ginukot ang isang sandata at nagtangkang patayin ang detektive. Gayunpaman, mabilis na sumingit si Gamin at pinabagsak siya, na nagbigay daan sa pulisya upang tuluyang arestuhin siya at mapatunayan ang kawalang sala ni Sancho. Kinabukasan, bumalik si Gamin sa paaralan at nag-aral kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat ay nakatutok at ginagawa ang kanilang makakaya dahil papalapit na ang midterm exams. Kahit si Sancho ay nag-aaral sa ospital kasama ang kanyang lolo, dahil ang kanyang mga kaibigan ang nagbayad ng kanyang bayarin sa ospital. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng pagsusulit. Pinagbubutihan ng mga estudyante ang pagsagot sa mga tanong. Nagulat si Gamin nang madali niyang nasagutan ang pagsusulit at natapos ito ng mabilis, kampanting siya ang magiging top scorer. Gayunpaman, matapos ang pagsusulit, nakinig siya sa pag-uusap ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanilang mga sagot at laking gulat niya nang mapagtanto niyang karamihan sa kanyang mga sagot ay mali. Nagsimula siyang kabahan at natakot na baka siya bumagsak. Kalaunan, nakalabas na sa ospital ang ina ni Gamin at nalaman nating bumuti na ang kanyang kalagayan. Tinawagan niya si Mrs. Hankyung upang itanong kung alam nito kung nasaan si Gamin dahil hindi pa ito umuwi.
Sinabi ng guro sa kanya na lumabas si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan matapos ang pagsusulit. Nabahala ang kanyang ina dahil alam niyang tuwing matapos ang isang pagsusulit, si Gamin ay kadalasang napaparalisa sa pagkabigla at nahihirapang kontrolin ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, makikita natin si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan na patuloy siyang kinakausap, ngunit malalim ang kanyang iniisip at hindi tumutubon. Nagpasya ang kanyang mga kaibigan na pasiglahin siya. Tinanong siya ni Sion, ang matalinong estudyante, ng isang madaling tanong upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Kung ang isang itlog ay kumukulo sa loob ng 5 minuto, gaano katagal ang kinakailangan upang mapakulo ang 5 itlog? Walang pag-aalinlangan, buong kumpiyansang sumagot si Gamin na 25 minuto. Nanlaki ang mata ni Sion at napagtanto niyang sobrang bobo talaga ni Gamin. Ipinaliwanag niya, ang 5 itlog ay sabay-sabay na pinakukuluan sa isang palayok ng fumufulong tubig, kaya't pareho lang itong aabutin ng 5 minuto. Bakit ito abot ng 25 minuto? Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Sancho na nagsasabing kritikal na ang kalagayan ng kanyang lolo. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa ospital upang makita ito. Ngunit sa daan, inabangan siya ng isang grupo ng mga siga na gustong labanan siya. Gusto siyang sugurin dahil itinuring siyang traitor matapos niyang sumama kay Gamin. Napagpasyahan ni Sancho na harapin sila ng mag-isa at matagumpay niya silang natalo bago siya tuluyang nakarating sa ospital. Pagdating niya sa kwarto ng kanyang lolo, umaasang makikita ito sa huling pagkakataon bago pumanaw. Laking gulat niya nang makita si Gamin doon, may hawak na isang papel ng pagsusuri. Gusto ni Gamin na tuparin ang huling kahilingan ng matanda bago ito pumanaw. Sa labis na damdamin, pinanood ni Sancho ang kanyang lolo habang sinasagutan nito ang mga tanong at nakakakuha ng mataas na marka. Natanggapan niya ang kanyang sertibiko, ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya matapos makamit ang kanyang pangarap. Kinabukasan, ginanap ang isang marinen na libing at maraming tao ang dumalo upang magpaabot ng pakikiramay. Labis na nalungkot si Gamin at naalala ang huling habilin ng matanda. Natiyakin niyang mag-aral si Sancho at maunawaan ang halaga ng edukasyon. Ibinigay ni Gamin kay Sancho ang mga tala ng pag-aaral na isinulat ng kanyang lolo upang matulungan siya. Sa sobrang emosyon, nagsimulang umiyak si Sancho. Makalipas ang 1 linggo, natapos ang bakasyon sa paaralan at bumalik na sila sa klase. Inanunsyo ang mga resulta ng pagsusulit at lahat ay pumasa. Si Sion, ang matalinong estudyante, ang nanguna habang sina Jiwoo at ang kanyang kaibigan ay nasa pangalawang pwesto. Tinignan ni Gamin ang kanyang resulta at natuwa nang makitang pumasa siya. Mas umangat ang kanyang ranggo at hindi na siya pangalawa sa pinakamababa. Naiisip niya na may pag-asa pa siyang mas gumaling. Ipinagdiriwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay at masaya siyang sinusuportahan ng lahat. Dahil dito, napatunayan ng kanilang guro sa punong guro na naging epektibo ang kanyang study group. Bilang resulta, pinayagan siyang baguhin ang mga alituntunin ng paaralan. Ang una niyang ginawa ay magsampa ng reklamo laban kay Yunwoo, ang anak ng pinuno ng gang. Kinabukasan, dumating si Yunwoo sa paaralan sakay ng kanyang sasakyan, ngunit naghihintay na sa kanya si Sancho sa may gate. Napag-alamang si Sancho ay sumali na sa disciplinary committee ng paaralan. Inutusan niya si Yunwoo na bumaba ng sasakyan at maglakad papunta sa klase tulad ng ibang estudyante. Laking gulat ng lahat dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon. Masayang-masaya si Gamin at ang kanyang mga kaibigan dahil sa wakas ay natalo na nila si Yunwoo, ngunit tinitigan sila ni Yunwoo ng may matinding galit. Bigla siyang nakapagbalik tanaw sa isang pangyayari 1 taon na ang nakalilipas, noong isinulat ng kanyang dating guro ang isang reklamo laban sa kanya. Nang malaman ito ng kanyang ama, tinawag siya para kausapin. Sinabi ng kanyang ama na ayusin niya ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Kung hindi, siya mismo ang makikialam. Malinaw na takot si Yunwoo sa kanyang ama na isang kilalang pinuno ng isang mapanganib na gang. Sa matinding determinasyon, inutusan ni Yunwoo ang isa sa kanyang mga tauhan na patayin ang gurong nagsumbong sa kanya. Kasama noon ng guro ang kanyang anak na walang iba kundi si Jeonyeop. Sinubukan ni Jeonyeop na ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit inatake rin siya ng siga. Upang protektahan ang kanyang anak, ginamit ng ina ang sarili bilang panangga, isinakripisyo ang kanyang buhay. Simula noon, si Yunwoo na ang namuno sa paaralan. Ipinakilala niya ang isang app para sa laban, kung saan pinipilit niyang maglaban-laban ang mga estudyante. Ang mga nananalo ay sumasali sa kanyang gang. Balik sa kasalukuyan, nagpasya si Yunwoo na pagsisihan ni Jeonyeop ang lahat ng ginawa niya, at magsisimula siya sa kanilang guro, si Mrs. Hankyong, dahil ito ang nagsampa ng reklamo upang siya ay mapatalsik.
Kinagabihan, naglalakad si Mrs. Hankyum sa kalye nang biglang lumitaw si Jonyob at sinabing kailangan niyang makausap ito. Umupo sila sa isang restaurant at nagmakaawa si Jonyob na bawiin niya. Ang reklamo laban kay Yunwoo at huwag nang makialam dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Ikaw ay parang isang ina sa akin, sabi niya. Ayokong mawala ka tulad ng pagkawala niya. Napagtanto ni Mrs. Hankyum na si Jonyob ay anak ng kanyang dating kasamahan sa pagtuturo. Sinubukan niya itong damayan at humingi ng tawad sa hindi niya pagiging naroon para sa kanya noon. Pagkatapos, tinanong niya si Jonyob tungkol sa koneksyon ni Yunwoo sa pagkamatay ng kanyang ina. Ibinunyag ni Jonyob na si Yunwoo mismo ang nag-utos sa siga na patayin ito dahil nagsampa siya ng reklamo laban sa kanya upang tapusin ang pambubuli sa paaralan. Binalaan niya si Mrs. Hankyum na nasa panganib ang kanyang buhay sa pagtutor kay Yunwoo. Sa labis na pagkabigla, hindi agad nakapagsalita si Mrs. Hankyum. Matapos noon, nagtungo ang punong guro upang makipagkita sa ama ni Yunwoo, ang pinuno ng gang, at humingi ng tawad sa ginawa ng guro. Ipinangako niyang pipigilan ito o kaya'y agad na patatalsikin. Pumasok si Yunwoo sa silid, pinaalis ang punong guro at pumupo sa harap ng kanyang ama. Pinatotohanan niya sa kanyang ama na haharapin niya ang sitwasyon ng mag-isa, tulad ng ginawa niya noon. Kinabukasan, kumalat ang isang video kung saan nakikipaglaban si Nagamin at ang kanyang mga kaibigan sa gang ni Yunwoo. Mabilis na lumaganap ang balita at nalaman ng lahat na sila ay mga estudyante ng paaralan. Nagkamali ang mga tao sa pag-aakala na sila ay mga siga at nagsimulang matakot sa kanila. Sinamantala ito ng punong guro at sinermonan si Mrs. Hankyum. Sabay utos na magsagawa siya ng disciplinary meeting para kina Gamin at sa kanyang mga kaibigan. Sinunod ni Mrs. Hankyum ang utos at humingi ng tawad si Gamin sa kanya. Inako ang buong responsibilidad sa nangyari. Ngunit napagtanto ni Mrs. Hankyum na ang totoo, sinubukan nilang iligtas si Sancho. Nainis siya na hindi nila ito sinabi sa kanya, ngunit tiniyak niyan hindi siya galit. Pinangako nila sa kanya na hindi na nila ilalagay ang kanilang sarili sa panganib o magtatago ng mga bagay mula sa kanya. Masaya si Gamin na marinig ito at nangako siyang hindi na siya muling makikipaglaban. Habang papalabas sila sa opisina at bumabalik sa klase, nakita nilang nag-aaway ang mga estudyante. Napag-alaman nila na sinabi ni Yunwoo sa mga estudyante na sinumang makapagpapataas ng kanilang ranggo ay makakatanggap ng pera. Bigla na lang, may isang estudyante na nagdapo ng kahon ng juice kay Seon, ang matalinong estudyante, upang udyukan siyang lumaban. Hinamon siya ng estudyante sa isang laban, ngunit pinigilan ni Seon ang kanyang galit at tumanging makipaglaban. Alam niyang magdadala ito ng gulo kay Gamin. Dahil sa pagkainis, umalis si Seon sa paaralan. Sinundan siya ni Gamin, humingi ng tawad, at sinubukang pasayahin siya. Ngunit biglang nakatanggap si Gamin ng mensahe mula kay Ju. Dali-dali siyang pumunta sa study area at nadatnan sina Yunwoo at ang kanyang gang na iniinsulto sila. Ipinagmamalaki ni Yunwoo na hindi nila kailanman mababago ang paaralan dahil nakikinig ang mga estudyante sa kanya. Pinayuhan niya silang sumuko na lang at buwagin ang kanilang study group dahil hindi sila kailanman magtatagumpay laban sa kanya. Pagkatapos noon, pinunit ng mga tauhan ni Yunwoo ang mga poster na nag-advertise ng study group. Nagalit si Gamin at muntik na makipaglaban sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Jiwoo. Ipinaalala ang pangako niya kay Mrs. Hankyum na hindi na siya makikipaglaban. Napigilan ni Gamin ang kanyang sarili at kumalma. Samantala, nalaman ni Seon, ang matalinong estudyante, na may kinakaharap na problema ang kanyang ama sa trabaho. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakikipagtalo ang kanyang ama sa mga katrabaho nito. Labis siyang nasaktan nang marinig niyang tinatawag siyang isang siga at bully dahil nakita nila ang video niya kasama si Gamin. Labis siyang naapektuhan sa pagtatangkang protektahan siya ng kanyang ama at napagtanto niyang maling-mali ang pagkakaunawa niya rito. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama at humingi ng tawad.
Sinabi niya rito na nagpasya siyang sundin ito, huminto sa pag-aaral, maghanap ng trabaho, at tumulong sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Samantala, naglalakad pa uwi mula sa paaralan sina Jiwoo at ang kanyang kaibigan si Hyewon nang marinig nilang may mga babaeng magsisismis tungkol sa kanila. Tinawag silang mga siga at binanggit pa ang kapatid ni Jiwoo na si Jaewon na nakulong. Nasaktan si Jiwoo sa kanilang mga sinabi, ngunit agad siyang ipinagtanggol ni Hyewon at sinigawan ng mga ito. Natuwa at labis na pinahalagahan ni Jiwoo ang suporta ng kanyang kaibigan. Ngunit biglang dumating ang mga magulang ni Hyewon at inutusan siyang lumayo kay Jiwoo dahil naniniwala silang siya ay isang siga at isang mambugulo. Kinagabihan, mag-isa ang kaibigan ni Jiwoo, nagpapadala ng mga mensahe sa study group chat. Ngunit walang sinuman ang sumasagot dahil pakiramdam nilang lahat ay pinanghihinaan na ng loob. Sinubukan ni Gamin na palakasin ang loob nila, ngunit nagulat siya nang makita niyang umalis sa grupo ang kanyang kaibigang si Seon, ang matalinong estudyante. Nasaktan si Gamin, iniisip na nawalan na ng saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Pumasok ang kanyang ina at napansin ang kanyang kalungkutan. Sinubukan niya itong aliwin, sinasabing naniniwala siya sa kanya at hiniling na huwag siyang sumuko. Pinaalalahanan niya si Gamin na ito ang unang pagkakataong nakita niya itong tunay na masaya at tumatawa mula nang simulan niya ang study group. Labis na naantig si Gamin sa kanyang mga salita. At habang inaalala niya ang kanyang masasayang sandali kasama ang kanyang mga kaibigan, napagtanto niyang labis niya silang namimiss. Kinabukasan, pumunta siya sa dati nilang pinag-aralang lugar, sinimulang ninisin at ayusin ito, at ibinalik ito sa dating ayos. Dumating si Mrs. Han Kyum upang tumulong sa kanya, at hinimok siyang pagsamahin muli ang kanyang mga kaibigan. Natuwa at muling nabuhayan ng loob si Gamin dahil sa kanyang suporta. Pagkatapos, pumunta siya sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan si Seon at nagdesisyong tulungan ito, sinabing sasamahan niya itong magtrabaho. Sa isang punto, may bitbit na mabibigat na bagay si Seon na dapa at hindi sinesadyang nahulog ang mga kahon ng simento mula sa ikalawang padapa. Nataranta siya, natatakot na baka siya tanggalin ng tagapamahala ng pabrika. Ngunit mabilis na umilos si Gamin gamit ang kanyang lakas at bilis upang mailigtas ang sitwasyon. Namangha ang mga manggagawa sa kanyang ginawa at nagsimulang pumalakpak para sa kanya. Gayunpaman, nagalit si Seon dahil sa pagsasapanganib ni Gamin sa kanyang buhay at sinabihang umalis na lang ito dahil napagpasyahan na niyang iwan ang study group. Hinubad ni Gamin ang kanyang salamin at lumapit kay Seon na kinabahan dahil alam niyang madalas gawin ito ni Gamin bago makipaglaban. Ngunit sa halip na lumaban, sinabi ni Gamin na mananatili siyang nasa tabi ni Seon anuman ang mangyari dahil magkaibigan sila. Naantig si Seon sa kanyang mga salita at nagpasya siyang bumalik sa study group, sabay nilang iniwan ang pabrika. Habang palabas sila, nakasalubong nila ang ama ni Seon. Agad na lumugod si Seon sa harap nito at humingi ng tawad, sinasabing hindi niya maipagpapatuloy ang pagtatrabaho sa pabrika. Sinabi niya sa kanyang ama na sa loob lamang ng isang araw ng pagtatrabaho, naunawaan niya kung gaano kahirap ang pagsusulikap nito para sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanyang ama at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral, magtatapos, at maghahanap ng trabaho upang masuklian ang kanyang ama at mabayaran ang kanilang mga utang. Hiningi niya sa kanyang ama na hintayin siyang makapagtapos, nangakong magiging isang matagumpay na tao siya. Labis na naantik ang kanyang ama sa kanyang mga salita at pumayat. Matapos nito, pinuntahan ni Gamin at Seon si Hyewon, ang kaibigan ni Jiwoo. Sinabi ni Seon sa mga magulang nito na siya ang namungunang estudyante sa paaralan at nabumuti ang mga marka ng kanilang anak dahil sa study group. Himini niya ang pahintulot ubalik si Hyewon at nangakong tutulungan niya itong matupad ang pangarap nitong makapasok sa universidad. Nagdala rin si Gamin ng regalo para sa kanila. Natuwa at nagpasalamat ang pamilya ni Hyewon na pagtantong isa siyang mabuting tao at hindi isang siga o mambugulo gaya ng kanilang inakala. Pagkatapos, pumunta sila sa supermarket kung saan nagtatrabaho si Jiwoo. Sinubukan siyang kumbinsihin ang kanyang kaibigan na bumalik sa study group, ngunit tumanggi si Jiwoo, sinabing hindi siya nababagay sa kanila dahil siya ay mahirap, isang ulila, at nakakulong ang kanyang kapatid na si Jaewon. Ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na ipinagmamalaki niya ito dahil sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay, siya ay matatag at masipag, sinusuportahan ang kanyang sarili. Naantig si Jiwoo sa kanyang mga sinabi at nagpasya siyang bumalik kasama nila. Lahat ay natuwa at agad silang nagpadala ng mensahe sa kaibigan ni Jiwoo sa group chat. Labis itong nasiyahan nang malamang muling nabuo ang study group. Kinabukasan, pumasok sila sa paaralan ng may kumpiyansa at naupo sa kanilang nakadawiang lugar. Lumapit sa kanila si Sunchul at binalaan sila na hindi mananatiling tahimik si Yeonmu.
Gagawin nito ang lahat upang pilitin si Mrs. Hankyung na bawiin ang reklamo, kaya nangangahulugan ito na nasa panganib ang kanyang buhay. Labis silang nag-alala para kay Mrs. Hankyung at sinimulang mag-isip ng solusyon. Ngunit sinabi sa kanila ni Gamin, kailangan nating protektahan siya. Sa sandaling iyon, tinawagan ng punong guro si Mrs. Hankyung. Sinasabing pumunta siya sa paaralan dahil may mahalaga itong sasabihin sa kanya. Wala siyang nagawa kundi pumunta, at pagdating niya, nadatnan niya ang isang detektive na naghihintay sa kanya. Nag-aalala ito para sa kanya, ngunit tiniyak niya magiging maayos lang siya. Iniwan niya ito at pumasok sa opisina ng punong guro. Habang nakaupo sila, nagsimula itong umamin ng lahat. Ibinunyat niya kay Mrs. Hankyung na ang ama ni Yunwoo ang pinuno ng isang sindikato at siya ang nagpapundo sa paaralan. Dahil dito, nagagawa ng anak nito ang anumang gusto niya at walang sinuman ang nanganahas na paalisin siya dahil sa takot sa kanya at sa kanyang ama. Hindi alam ng punong guro na lihim na nire-record ni Mrs. Hankyung ang kanilang pag-uusap. Ngunit biglang nawala ng kuryente at nagbalik ang punong guro. Iniwan niya si Mrs. Hankyung at dali-daling tumakas. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit nadatnan niyang maghihintay sa hagdan ang mga tauhan ng gang. Sinubukan niyang tumakas, ngunit unti-unti silang lumapit sa kanya. Kinuha nila ang kanyang telepono upang burahin ang anumang ebidensya laban sa kanila at nagpasya silang tukutin siya. Sinabi ni Yunwoo sa kanya, binalaan na kita na huwag kang makialam, pero hindi ka nakinig. Kaya papatayin kita, tulad ng ginawa ko sa dati mong guro. Ngunit sinabi ni Mrs. Hankyung sa kanya na paparating na ang mga pulis. Napag-alamang may recording device na ikinabit ang detective sa kanyang damit. Napagkasunduan nilang iligtas siya sa tamang pagkakataon. Totoo nga, bumaba na mula sa kanyang sasakyan ang detective upang tawagan ang mga pulis. Ngunit biglang isang tauhan ni Yunwoo ang palihim na lumapit sa likuran niya at tinamaan siya ng taser, dahilan upang mawalan siya ng malay. Tumawa si Yunwoo, tiwalang napaghandaan niya ang lahat. Akala niya ay nanalo na siya at iniutos sa kanyang mga tauhan na kunin si Mrs. Hankyung. Ngunit biglang dumating si Gamin at ang kanyang mga kaibigan. Matagal na nilang binabantayan si Mrs. Hankyung upang protektahan siya. Nailigtas ni Gamin si Mrs. Hankyung at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na itakas siya. Nagpasya si Gamin na harapin si Yunwoo ng mag-isa, ngunit hinabol ng mga miyembro ng gang ang kanyang mga kaibigan, dahilan upang magkahiwa-hiwalay sila at mapilitang lumaban. Bawat isa sa kanila ay humarap sa isang malakas na kalaban at nagsimula ang matinding labanan. Samantala, hinabol ng kanang kamay ni Yunwoo si Seon, ang matalinong estudyante, papunta sa aplatan at pinaputukan siya. Nataranta si Seon, ngunit ginamit ang kanyang talino upang makahanap ng paraan upang makatakas. Kasabay nito, nakikipaglaban si Jiwoo sa isang napakalaking miyembro ng gang na bigla siyang hinawakan at ibinagsak sa isang upuan. Napagtanto ni Gamin na nasa panganib na mayon ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang talunin si Yunwoo ng mabilis upang matulungan sila. Ngunit si Yunwoo ay isang bihasang martial artist. Ipinukaw ni Yunwoo ang galit ni Gamin, sinasabing mamamatay ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanya. Samantala, sinubukan ng guro na tumakas, ngunit nagulat siya nang makitang nakakandado ang gate ng paaralan. Napag-alaman nilang isang bagong recruit ng gang ang may kagagawa nito. Ngunit biglang dumating ang kaibigan ni Jiwoo at inatake ito ng buong lakas, kahit na siya ay nasugatan. Gayunpaman, nagtipon siya ng lakas at nagtagumpay sa pagtalo sa kanya. Samantala, ginamit ng mga kaibigan ni Gamin ang kanilang hindi kapanipaniwalang lakas upang mapabagsak ang kanilang mga kalaban. Ngayon, tanging si Gamin at Yunwoo na lang ang matitira. Mabilis na umatake si Yunwoo at inihagi si Gamin sa isang pader, sabay pang umutya sa kanya dahil sa pagiging mahina. Sinabi niya kay Gamin na nasa panganib ang buhay ng kanilang guro at umalis upang tapusin ito kasama ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa matinding galit ni Gamin, inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na lihim na atake. Gumalo siya ng hindi kapanipaniwalang bilis, inaatake si Yunwoo mula sa lahat ng direksyon. Sa huli, nagtagumpay si Gamin sa pagtalo kay Yunwoo at nawalan ito ng malay. Nanalo si Gamin sa laban, kaya siya na ngayon ang pinakamalakas na mag-aaral sa paaralan. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang guro, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa matinding pagkapagod matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Samantala, nakita ng guro ang mga miyembro ng gang na naghihintay sa kanya sa labas, may hawak na mga sandata. Napagtanto niyang malapit na ang kanyang katapusan. Ngunit biglang dumating si Hyewon. Napag-alaman na hiniling niya kay Eugene na bayaran ang utang niya sa paaralan dahil iniligtas ni Jaewon ang kanyang buhay noon. Dumating si Eugene kasama ang mga miyembro ng disciplinary committee at nagdesisyon silang protektahan ang paaralan.
Sumiklab ang isang matinding labanan at sa huli, napabagsak nila ang lahat ng gangsters. Kinabukasan, naganap ang disciplinary hearing. Dumating ang komite ng ministeryo upang parusahan si Yunwoo at napagpasyahan nilang patalsikin siya sa paaralan. Galit na galit si Yunwoo at nagmamadaling lumabas ng pulong, ngunit nadatnan niya ang isang detective na naghihintay sa kanya. Pinatugtog ng detective ang isang recording kung saan inamin ni Yunwoo ang pagpatay sa dating guro. Dahil dito, inaresto siya at dinala sa korte upang litisin ang kanyang krimen. Bago umalis, kinausap ni Yunwoo si Gamin at hiniling sa kanya na baguhin ang paaralan para sa ikabubuti ng mga estudyante upang mag-aral sila at magtagumpay. Inaresto rin ng pulisya ang punong guro dahil sa pagtanggap ng suwol at pagpapalaganap ng korupsyon sa paaralan. Masaya si Gamin na sa wakas ay bumuti na ang lahat at maaari na siyang bumalik sa pag-aaral. Samantala, nalaman ng ama ni Yunwoo na siyang pinuno ng gang ang nangyari sa paaralan ngunit hindi siya pumilos. Kinabukasan, nagdesisyon sina Sanchul at ang disciplinary committee na burahin ang fighting app mula sa mga cellphone ng mga estudyante. Makalipas ang ilang araw, nakalaya si Jaewon mula sa pulungan at nagpunta upang humingi ng tawad sa kanyang kapatid na si Jiwoo. Ipinapangako na iiwanan niya ang buhay ng krimen. Lubos na natuwa si Jiwoo. Kinabukasan, bumisita si Mrs. Han Kyung sa lipinan ng dating guro, sinasabing natupad niya ang kanyang pangako na baguhin ang paaralan para sa ikabubuti. Nakita siya ni Jonyob at natuwa siya na sa wakas ay nakamit na ng kanyang ina ang hustisya at nahuli na ang tunay na kriminal. Nagdesisyon siyang lumipad sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kinabukasan, nagtipon si Gamin at ang kanyang mga kaibigan sa Silid Aklatan upang mag-aral. Isa-isa nilang isinulat ang kanilang mga pangarap. Pumasok si Mrs. Han Kyung at sinabi sa kanila na nalalapit na ang final exams, kaya kailangan nilang maghanda upang pumasa. Naging masigla si Gamin, masaya na sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na makapagtapos at makapasok sa universidad na kanyang inaasam. Sinabi niya na kung makakakita siya ng mga bully sa universidad, lalabanan niya sila dahil siya ang pinakamalakas na lalaki sa Korea. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.